So ngayong umaga mga kapatid, ito po yung ating topic. Napapanahon ang topic natin. Facing the storms of life. Praise God. Sa panahon mga kapatid na talagang may mga bagyong dumarating. Amen? Normal lang sa panahon sa atin na mga bagyo na dumarating. So maging sa ating mga buhay mga kapatid ay normal na minsan ay may mga bagyo na dumarating. Amen? Bang ito'y isang bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Mga problema na bigla na lang mga kapatid na dumating at hindi natin alam ang gagawin. Praise God. Pero mabuti ang Panginoon mga kapatid sa anumang sandali. Anumang panahon ng ating buhay ay nakita natin na kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Praise God. At paano po natin haharapin ang mga bagyo na yan sa ating buhay mga kapatid. Kaya ito po yung ating topic ngayong umaga, facing the storms of life. Pamilyar po sa atin itong mensatong story nito na ang ating Panginoon ay naglayan at along the way mga kapatid ay biglang inabutan sila ng malaking ulos. Ito po sa Mark chapter 4 mula sa verse 45. On the same way, when the evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and the other little boats were also with him. Verse 37, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Verse 38, but he was in the stern, asleep on the pillow, and they awoke him and said to him, "Teacher, you do not care that we are perishing?" Verse 39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you fearful? How is it that you have no faith?" So nakita po natin mga kapatid na habang naglalayag ay inabot ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasa kanila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Ito yung sitwasyon mga kapatid na sila po ay habang naglalayag, kalagitnaan ay biglang dumating ang isang malakas na unos. Sabi ang bangka nila ay halos mapuno ng tubig. Amen. Imagine kung kayo ay nasa kalagayan na halos yung bangkang sinasakyan nyo ay halos lumubog na eh. Ano ang gagawin? Pero makikita po natin at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, "Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapapahama kami." So ito po yung sitwasyon mga kapatid na biglang lumakas ang alon at halos ang kanilang bangka ay lumubog na. Pero nakita lang mga kapatid na ang ating Panginoon Jesus ay natutulog sa hulihan. At ang sabi nila, "Guro, wala pang anuman sa iyo na kami ay wala bang anuman sa iyo na mapahamak tayo." Amen. So dito mga kapatid, nakita natin yung reaction ng mga alagad. Noong sila mga kapatid ay humarap sa malaking unos. Amen.
Pero nakita natin mga kapatid, ang gaano kabuti ang Panginoon at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa mga alagad. Sa NLT sabi doon, when Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then He asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Amen? So dito natin makita mga kapatid, kapag dumating na ang mga unos sa ating buhay, paano natin haharapin? Amen? Nag-aiba tayo ng mga alagad na dumating mga kapatid, talagang sila po ay natakot na at pero hindi na naalala mga kapatid, kasama nila ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon why are you afraid? Do you still have no faith? Kaya nga ito rin sa ating mga kapatid kapag tayo po ay dumating na sa mga kapagsubukan ng ating buhay, amen, lalo pa pa mga kapatid ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya dito maunawaan po natin, di ba, yung mga bagyong dumarating sa ating buhay at paano natin siya harapin. So understanding the storm of life's nature. Maunawaan po natin na ang mga bagyo na dumarating na maging sa ating buhay. So number one, storms are part of the journey. Diba? Kasama talaga sa journey yung mga unos, yung mga bagyo. Diba? Along the way na sila po ay naglalayag. Ang reality mga kapatid na talagang nang minsan ay dumarating talaga na mayroong mga bagyo. Kagaya sa ating bansa, normal na, di ba, na every year talagang yearly may dumarating ng bagyo hindi maiwasan Amen? At kasama po mga kapatid sa takbo ng mundo di ba? At minsan ay unexpectedly na dumarating bigla na lang biglang may bagyong dumating di ba, na at sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. At minsan may mga bagyo na malakas minsan number 3, minsan number 2, at minsan number 1 naman pero bagyo pa rin. At hindi maalis yung ating pag-alala. Minsan ka walang bagyo, ano lang daw yun, mabagal lang, pero bumabaha Praise God. So storms are part of the journey. Kumbaga sa isang paglalayag, talagang minsan ay may mga madadaanan talaga o may maganasan na bagyo Praise God. At so ganoon din po sa ating mga kapatid. At hindi na tayo ma-surprise na minsan talaga may mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Amen? Isang araw ay magugulang ka na lang na bakit biglang nangyari ang mga bagay dito. Maaaring sa trabaho mo, biglang may mga masamang balita na dumating. May isang tao na kinausap siya ng doktor. Meron akong bad news at good news sa'yo. Ano po yung good news? Ano po yung good news? Ang good news ay 3 days ka na lang mabubuhay sa mundo. 3 days. Ano po yung bad news? Ang bad news ay dapat kahapon pa sinabi sa ito. Hindi ko nasabi na dapat ayaw pa. Praise God. So minsan, di ba, minsan ay may mga maging sa ating mga kalusugan, di ba ba, biglang nangyari ganito. Minsan yung mga problema na hindi natin inaasahan. Pero normal sa buhay ang mga kapatid, di ba, gaya ng pinag-aaralan natin.
Yung mga walang problema, nandun na sa cemetery. Pero habang tayo nandito, mga kapatid, talagang minsan may mga maliit na problema, walang problema. At hindi naman lahat pera problema di ba? At nakita po natin, gaya ng mga ulos na yan ay dumadaan lang mga kapatid. Amen? At after yun, dahil kasama natin ng Panginoon, ito po ay nalalampas sa Praise God. Kaya hindi aware tayo mga kapatid Kaya nasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Dear friends, don't be surprised at the apparent trials you are going through as if something strange were happening to you. Okay. So, sabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahihigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Praise God. So, alam ng Panginoon na minsan ay dumarating sa atin yung mga problema na yan. Amen? At sa tuwing dumarating yan, di ba, kaya sa sinabi ni James ay agiin natin kagala kapag dumarating ng mga problema. Sapagkat alam natin na may mga purpose ang mga bagay ko bakit dumating sa ating mga kapatid. Praise God. So part of the journey ay isang araw ay di ba may problema at paano po natin ito ay harapin. Praise God. Kaya nga bilang sa Kristiyano, baga hindi naman pinangako na sa buhay natin ay wala na talagang mga problema. Pero ang pinangako ng Panginoon, sa kabila ng mga problema na yan ay kasama natin siya mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya hindi na tayo mag-surprise mga kapatid. Kung naunawaan natin, the storms are part of the journey. And number 2, storms test your faith. At dito mga kapatid ay matitest ang ating faith. Diba sabi niyo, paano kung malaman na kayo malakas kung wala kang mga binubuhat na mabigat? Amen? So paano na? Kaya dito mga kapatid ay sa sandaling yun ay tiniis ang pananampalataya ng mga alagad. Kasama na ng mga disipulo ang ating Panginoon at pinakita na sa kanila yung mga miracle Diba? At dito sa punto ito mga kapatid ay diba nakita natin ay yung response nila So nandun yung takot at nawala yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nakalimutan nila na kasama pala nila ang Panginoon mga kapatid. At sa time na yun, sa kabila ng unos, ang ating Panginoon Jesus ay natutulog. Praise God. So, tinitingnan, ano kaya magiging reaction ng mga ng aking mga alagad? So, in facing the storm, mga kapatid, there are two possible responses ng isang tao sa mga storm. Di ba, pag dumating na yung bagyo o yung mga problema na pagsubukan sa buhay, maaaring dalawa lang ang maging response ng isang tao. Di ba? Yung fear o yung faith. Praise God. Di ba? Ano yung response mo? Maaaring bigla ka ay natakot ka agad Bakit ganito ang nangyari? Di ba? At ikaw ay na-stress ka agad. Praise God. Pero yung iba mga kapatid, mas lalo tumibay yung kanilang pananampalataya. Amen? So dito mga kapatid, ay nakita po natin kung paano ang mga alagad ay sinubok yung kanilang pananampalataya. Praise God. Pero nakita po natin, they did not trust in His word. Hindi sila nagtiwala sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sa Mark chapter 4 verse 35 na binasa natin kanina, sabi dito, on the same way on the same day
when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. So, nung panahon yun na sinabi sa kanila ng Panginoon, tayo ay tatawid sa kabilang ibayo. Praise God. Ito yung salita ng Panginoon na kasama nila ang Panginoon na sila po ay tatawid sa kabilang isla o naglalayak sila na kasama nila ang Panginoon. Praise God. At ibig sabihin, kung pinanghiwahan nila na ito yung sinabi ng Panginoon na kami ay makakarating sa isla na yun. Ano ang mangyari ay ito yung plano, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Praise God. No, sa atin din mga kapatid ay minsan ay yung mga word, yung mga salita ng Panginoon na pinangahawakan natin. Amen. Dito natin matitres Amen. Sa sinabi ng Panginoon na yung mga pangako niya sa atin. Amen. Yes. Kaya kung bilang sa Kristiyano, dito matitres yung ating faith. Praise God. So dito natin huhugutin yung mga pinangahawakan nating pangako ng ating Panginoon. Basta namin niya na hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Praise God. 2 Corinthians chapter 1 verse 2, sabi doon, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Praise God. So napakaraming pangako ng Panginoon na pinangahawakan natin. Amen. Kaya pagdating ng unos, ito yung pinangahawakan natin mga kapatid na salita ng Panginoon. Praise God. Na dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya'y dumanas ng kahirapan upang maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. Inaangkin natin na tayo po ay pinaburan at pinagpala ng Panginoon. Amen. Na inaangkin natin na sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling na Amen. So maraming mga pangako mga kapatid, yung Word of God, dito natin makikita di ba, na ito po ay ating itinanim at sa sandali mga kapatid sa sandali mga kapatid ng mga unos na yan na dumating sa ating buhay, ito po yung ating kakapitan. Amen. So lahat ng pangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad mga kapatid. Praise God. At dito mga kapatid, nakita natin hindi nagtiwala ang Panginoon sa kanilang sa presensya niya Amen. Nakalimutan nila na di ba, na kasama nila ang Panginoon So they did not trust in His presence. Diba? At sa verse 36 sabi doon, now when they had left the multitude, they took Him along the boat as He was, and other little boats were also with Him. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa isang bangka, sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang bangka na kasabay nila. Praise God. So sino ba yung kasama nila sa taong sa bangka mga kapatid? Hindi naman ordinary tao lang na kasama nila. Alam nila, naranasan nila mga kapatid na ito ang ating Panginoon Jesus, na naranasan na yung mga milagro, yung mga himalang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Praise God. So dito mga kapatid ay nakalimutan nila, nakasama nila ang makapangyarihang Diyos Amen. Na kayang magligtas sa kanila. Praise God. Kaya doon nakita nila mga kapatid na ang bangka nila ay halos lumubog. Praise God. Natakot na sila Amen. At ginising nila ang Panginoon. Praise God. So minsan din sa ating mga kapatid, nakalimutan natin na kasama natin ang Panginoon. Amen. Nadali na may mga problema na Amen ay nandun na yung pag-aalala na nandun na sino kaya yung mga taong nalapitan ko. Praise God. Pero ito yung dapat nating panghawakan mga kapatid.
walang oras o panahon na tayo po ay iniwan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. As in, gaya ng sinabi ng Panginoon sa Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 5, no man shall be able to stand for you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Amen. Kaya nga ito yung pangahawakan din natin mga kapatid. Praise God. Sa bawat yugto ng ating buhay, amen, walang panahon na tayo po ay iniwan ng ating Panginoon. Praise God. May pagkakataon na minsan na para bang pinabayaan na kami ng Diyos. Pero ano ito mga kapatid, siya po ay kumikilos sa panahon na hindi natin nakikita mga kapatid. Amen. Akala natin nawala lang, pero ang Diyos po ay gumagawa mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kailangan lang mga kapatid ay pagtiwalaan natin. Amen. Kaya nga everything mga kapatid, kaya sinabi sa Proverbs chapter 3 verse 3 to 5, diba? Sabi nung, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Sa bawat araw mga kapatid, asahan natin na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang bawat lakad natin, bawat yugto ng ating buhay mga kapatid. Amen. At makikita po natin na kailanman ay hindi tayo nag-iisa mga kapatid. Praise God. Sa sandali na hindi na natin kaya, sa sandali na iyong kahinaan, na doon ang kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. At ang sabi pa sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you shall not be burned. The flames will not set you ablaze. Praise God. So dito mga kapatid ay makita po natin, amen, maging sa sinabi, kung ikaw ay dadaan sa tubig, hindi ka, di ba, hindi ka malulunod eh. Di ba, nakita po natin yung protection ng Panginoon. Magiging ikaw ay dumaan sa apoy ay hindi ka masunod. Ibig sabihin, mga kapatid, na wala tayong dapat ipangamba dahil, praise God, nandun ng protection ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin alam kung anong susunod na darating. Amen. Lalo sa panahon ito, bigla na lang na gabi yung hindi natin kontrolado. Bigla na lang bumaha. Pero ang maganda mga kapatid, praise God, nandun palagi ang protection ng Panginoon. Amen. So walang dapat ipangamba dahil alam natin na kasama natin siya bawat araw. Praise God. At dito mga kapatid, nakalimutan nila rin ang paano sila mga kapatid ay yung concern ng Panginoon sa kanila. So they did not trust in His providence. Sabi na, Jesus was sleeping at the back of the boat with His head on the cushion. Ibig sabihin, ang sakapan ng pamahinga ng Panginoon. Maritime, dahil sa kapagugan siguro ay namahinga ang ating Panginoon. So the disciples woke him up, sabi, shouting, sumigaw pa, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Amen. So nakita po natin mga kapatid na parang nila ay pinabayaan sila ng Panginoon eh. Hayaan ba kami Panginoon na tayo po ay at kami ay malulod na lang. So yung providence mga kapatid ay speaks of God's care and concern for us. Amen. Kung ba yung malasakit ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nga kung tinignan po natin nawalan ng ano, di ba, yung pananampalataya ng mga alagad eh. Panginoon, walang anumang basayo na kami ay malunod.
Pero hindi mga kapatid, hindi ba alam ng Panginoon yun nangyayari sa kanila? Praise God. Kaya nga sa ating mga kapatid, nakikita po natin bawat araw paano ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Yung kanyang concern eh. Amen. May araw ba na nagising ka na di ba, na parang nagdamdaman mo na pinabayaan ka ng Panginoon. Praise God. So bawat araw mga kapatid, nakikita natin paano ang Diyos kumilos sa buhay natin. Amen. So pag-agising sa umaga, pasalamat sa Panginoon na mayroon ka pang lakas. Di ba? Mayroon ka pang buhay. Yes. Praise God. At nakita mo paano ang Diyos ay nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Kaya sinabi ni King David, ako'y naging bata at ngayon ay matanda na. Hindi ko nakita ang mga tao matuwid na namalimos ng tinapay. Praise God. So nakita po natin, praise God, na gaano ang kabuti ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen, amen. Amen. Praise God. Kaya ang sabi niya lagi na bawat araw ay ilagak natin lahat ang ating alalahanin sa Kanya. Amen. So, 1 Peter chapter 5 verse 7, di ba sabi doon ay casting all your cares. Ibigay natin lahat ng ating kabagabagan sa ating Panginoon. Sa NLT sabi doon, all your anxieties, all your worries, all your concern, once and for all. Ibig sabihin, lahat mabalin na alalahanin natin. Amen. Na imbis na dalahin pa natin ay, amen, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen. On Him for His cares about you. Nakita po natin gaano ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. With deepest affection and watches over you very carefully. Praise God. Hindi lang natin namamalayan, pero nandiyan palagi mga batid na ang patuloy na patnubay ng Diyos sa ating buhay, mga batid. Amen. Kaya dito mga batid ay huwag natin kalimutan palagi na kasama natin ng Panginoon at amen, siya po ay kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. Praise God. At dito, ang mga alagad mga batid ay hindi nagtiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya bang papabayaan ba ng Diyos na sila ay lubog? Praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon dito na, why are you fearful? How is it that you have no faith? Nasaan ang iyong pananampalataya? Praise God. Pero nakita lang mga kapatid na gaano mga kapatid maging ang unos ay kayang payapain ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nakita po natin, storm test your faith. Tinitis lang mga kapatid, dito ay kapangyarihan ng Diyos para patuloy na tumatag ang ating pananampalataya. Amen. Sa time na tayo po ay nandun sa kahinaan, dito natin makita kung paano ang Diyos kumikilos sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Kaya maunawaan po natin, storms are part of the journey. Amen. Hindi ka magdagdag kasama sa journey natin yung mga pagsubok sa buhay. And storm tests your faith. And storms have an expiry date. Wala. Storms have an expiry date. Amen. Kagaya ng gamot di ba may expiration din yan Amen. Ang bagyo ay di ba ay dumadaan lang Amen. Hindi nagtatagal Yes. Praise God. May bang bagyo na tumagal na isang buwan? Hindi. Di ba? Praise God. Alam ba may dumating na bagyo, ang pangalan ay Jonas. Dumaan lang di ba? At ang sunod na balita, pero
Meron pa po parating na bagyo. Ang pangalan naman ay Marjorie. Grabe, mas malakas to. Amen. Pero, amen, ay may mga malakas. Kaya minsan yung bagyo, di ba, bakit babae ang pinapangalan eh? Ang babae daw medyo mahina lang eh. Pero kaya lang medyo maingay eh. Baka maano eh. Pag lalaki baka malakas yung dating. Praise God. Pero makita po natin, sadyang dumadaan lang eh. May tendency ba na may bagyo bumabalik din? Diba? Ang isang bagyo ay ang bagyong Jonas ay dumating, pero magandang balita ay umalis na po sa area of responsibility. Pero may masamang balita, parang bumabalik po ulit. Pero makita po natin, Kasing bagyo yan. may nakalimutan eh. Praise God. Pero hindi na ganun katindi, di ba? Ibig sabihin ay ito yung storm mga kapatid na talagang dumadaan lang eh. Amen? Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us far more exceedingly and eternal weight of glory. Amen. So compared to yung pinapakita dito na ang mga dinadanas natin mga kapatid na mga kapagsubukan ay panandalian lang mga kapatid. Amen. At compared do sa napakagandang plano ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen. Kaya makikita po natin yung mga dumating sa atin naman ay panandalian lang. Talagang dinaanan lang natin mga kapatid eh. Amen. Kaya nakita natin na nung naranasan natin yung mga kapatid ay mas lalo tayong tumibay mga kapatid. Amen. Praise God. Kamaan ng Diyos mga kapatid na dumarating sa atin na upang tayo po ay patatagin. Kaya nga ay kagaya ng mga bagyo mga kapatid, ito ay temporary lang eh. Amen. So ang mga problema yan mga kapatid ay isang araw, isang testimony na lang natin yung mga kapatid. Amen. Paano natin dinaanan yan? Amen. At ngayon, nakita po natin. Praise God. Kaya nangyari sa aking kapatid si Obed, isang araw, testimony na lang natin. Amen. Yung dinaanan niya mga kapatid, grabe. Isipin mo paano mo dinaanan eh. Diba? Ayun si Brother Nonoy, yung nangyari sa kanya ay testimony na lang. Isipin mo paano niya malampasan yan. Amen. So naranasan ko din po mga kapatid na ako ay nagkaroon ng milestone, pero pinakahanas lang ng Panginoon eh. Amen. Isang testimony. Paano mapapasa sa akin ang Diyos ay makapangyarihan, nagpapagaling. Kaya pinakita mismo mga kapatid, naranasan natin na sa kanyang mga latay ay po ay nagsigaw na. Amen. Siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Amen. Maging ang mga patuloy na nagpapala sa atin. Praise God. Isang biblical example si Joseph, di ba na imagine yung kanyang dinaanan, kinaingitan ng kanyang mga kapatid at nasa siya ay ibenta, naging alipin, nakulong, at dinaanan niya lang yung mga kapatid. Isang araw, siya pala ay magiging kanang kamay ng Panginoon. Amen? Kaya isang araw makita natin mga kapatid, grabe na ang mga bagyong ito ay talagang amen, yung mga bagay lang na ituturo sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin natin. Kaya nakita mga kapatid, nakita po natin understanding the nature of life storms are part of the journey. Amen. Sadyang kasama lang po mga kapatid sa buhay yung mga kapagsulbukan, yung mga trials sa atin. And the storms test your faith. Dito, matitignan kung gaano na tayo katatag. Amen. And storms
an expiry date. Ibig sabihin, temporary lang po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin. Hallelujah. Kaya sa ating application, how to face the storms of life, hold on God's word. Amen? Praise God. Panghawakan lang po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. Sabi doon, the rain came down, the streams goes, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with great crash. Praise God. Kaya nga dito mga kapatid, nakita natin yung two builders. Diba? Yung isang matalino, itinayo niya kanyang bahay doon sa matibay na pundasyon sa batuhan. Pero yung isa, sabi niya mas okay lang dito sa buhanginan mas presko dito. So hindi nila inisip na isang araw pag lumakas ang alon, tatangayin lang ang kanyang bahay. So ang nangyari mga kapatid, nakita po natin yung nagtayo sa matibay na pundasyon, ang kanyang bahay ay hindi natinag. Amen? Pero yung nagtayo sa buhanginan, isang araw ito ay naglasaw. Amen? Kaya din mahal sa atin bilang Kristiyano mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen? May mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos mga kapatid. At ito po yung magpapantag sa atin. Kapag dumating na ang mga bagyong yan sa buhay natin, amen, dito na makikita gaano na tayo katatag mga kapatid. Praise God. So kagaya ng mga kapatid ng isang matalino, di ba? Maski dumating ang mga oras niyan, hindi ka naman titinag dahil subok mo na ang salita ng Panginoon. Amen. At alam mo na kailanman ay hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin. So hold on God's word, trusting God's presence. So patiwalaan po natin ang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Na bawat siya po ay nanandahan na sa atin. At walang oras na tayo po ay pinabayaan ng ating Panginoon. Kagaya na sinabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. So panghawakan din po natin, amen, ang salita na ito ng Panginoon. Na huwag matakot o mga lupay-pay man sapagat kasama natin ang Panginoon. Amen. Siya yung magbibigay ng kalakasan sa ating mga kapatid at magpapatibay sa ating mga kapatid. Praise God. Kaya pag dumating na yung cross, amen, hindi na tayo panghihinaan ng loob. Alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Praise God. So trusting God's presence and relying on God's power. Amen. So tayo po mga kapatid, ito yung panghahawakan natin mga kapatid. Amen. Ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin ay hindi natin kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, ito po ay makakayanan natin. Amen. So hindi na sa ating lakas Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, amen, ito po ay ating nakayanan. Kagaya sinabi ng Panginoon kay Apostle Paul, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 9,
3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more loudly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. So ang sabi ni Apostle Paul, 3 beses na sabi niya sa Panginoon, Lord, alisin mo na ito yung thorn in the flesh eh. Ang sinabi ng mga kapatid ay hindi po yung karamdaman ito na nasa kanya eh. Kasi ang karamdaman natin ay inako ng Panginoon eh. Ito yung mga kapagsubukan problema niya eh. Maaaring ito yung mga tao na dinadala sa kanya na Lord, alisin mo na ito eh. Amen. Pero sabi niya, Lord, alisin mo na ito yung mga balakid sana eh. Pero ibig na alisin, ang sabi ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Amen. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa inyo. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganun ay malagi kong maganasan ang kapangyarihan ng Kristo. Amen. Kaya guys, sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen. May time na, Lord, ay alisin mo ang mga bagay ito, pero hindi ko alis yan, dadagdag mo pa, pero makita mo, bibigyan kita ng kalakasan upang malagpasan mo. Amen. My grace is sufficient for you. Kaya hindi tayo mananang mabalik sa ating sarili na kasi, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, makakayanan natin yan. Praise God. Hallelujah. So, sa ating life application, when the storm comes, hold on God's word. Amen. Trusting God's presence and relying God's power. Praise God. Palawakan po natin ang ating Panginoon. At sa ating big idea, there's always sunshine after storm. Amen. Bagamat may bagyo, sa araw, sisikat din ang araw, mga kapatid. Praise God. Palawakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So tayo mong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Hindi nyo nakita, umaaraw na. Amen. So after the storm, amen, hindi lahat ng panahon ay nasa pagluha ka. Amen. Isang araw ay pagkatapos noon ay kagalakan naman ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil ito, mga kapatid, ay sa biyaya ng Panginoon na ating tinanggap. Hallelujah. Praise God. Panapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Puwihin ka, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Sa kabila ng may mga bagyong dumarating sa aming buhay. Pero nakita namin